Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Naku, pahiya na naman si Claire Castro. Pahiya na naman ang administrasyon ni BBM. Nagpalaganap na naman ng fake news laban kay VP Sara. Mantikin mo. Sinabi ni Claire Castro di umano si VP Sara nandoon sa Kuwait na walang travel order. Wala ko. Ano ba naman yan, Claire Castro? Make sure yung tawag mo, yung reliable sources ang nagbibigay sa'yo ng impormasyon. Ngayon, ikaw ang nagmukhang fake, hindi lang mukhang fake news, kundi nagpalaganap ka ng fake news. Political scapegoating ang ginagawa, sabi ni BP Sara. Naku, political scapegoating. Ayon kay VP Sara, dapat hindi kayo mag-propagate ng misinformation and fake news. And there is no truth na nagpunta ako sa Kuwait without a travel authority. Now, alam niyo na kung sino ang nagsasabi ng katotohanan versus yung nagpalaganap ng fake news. Tapos itong si Claire Castro, mahilig talagang magsabi na si VP Sara ay fake news. Naku, paano yan? Garbage in, garbage out. Kumanta ka na ng dancing queen, parang concert queen ka na ngayon. Para yatang gusto mong palitan si Pops Fernandez. Kaya nga kabibig, nagulat ang mga netizen ba? Tapos, binalita pa ito na si BP Sara, naasaan daw ang vice presidente, nawawala ang vice presidente, magpunta ng Kuwait na walang paalam. O yun ang kanilang pilit na sinisiraan si BP Sara. Pilit nilang para gawing pangit ang imahe ni BP Sara. Na nagpunta na ng Netherlands, nagpunta ng South Korea, ngayon walang paalam, nagpunta ng Kuwait, para talaga to stand on their issue na nagbabakasyon lang si BP Sara. Pero mali sila, oy. Na-shock na lang sila na si BP Sara nandyan para sa Pinas. Opo. At nag-Thanksgiving party kasi nanalo siya. Opo. Kaya, nasampal si Claire Castro. Ito kabibig ha. Ito yung kadramahan ni Claire Castro at sinagot agad ni BP Sara. Mahirap talaga, no? Yung mga taong ito ba na kung ano-ano lang mga pinagsasabi. O ito kabibig, manood tayo ha. Ito na. Nakasan natin. Si Claire Castro, oh. Ano, ito na, go. Yung impormasyon, tinawagan po natin Office of the Executive Secretary sa ating pagkakaalam at sa ating ibigay. Ang pinakahuling travel authority na inaibigay sa kanya ay simula July 5 hanggang July 28, saan po siya nag-travel papuntang the Netherlands at South Korea. Meron po tayo nabalitaan at ito yung naitanong sa atin na meron daw na balak ang Vice Presidente na pumunta sa Kuwait, no? Sa Kuwait ng August 8. Pero so as we speak, wala pa pong naihahain na request for travel authority ang Vice Presidente kasi nasabi pagbabiyahe. Pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority, sabi ni Castro, Claire Castro. Well, sila naman yung lagi nagsasabi no na huwag mag-propagate ng fake news and misinformation. Although wala bigyo ko kadungog giunsa niya pagsulti ma'am. Giunsa niya pagsulti. Basta yung ayos na allegedly okay, so alleged lang ni siya ma'am no, wala tay video recording, statement at all. Nagikan yun sa iya ha. And then isulti siya nga iya to. Okay, sige. Gusto lang ako klaroon ma'am, kaya wala maguna ako nakita. So, yes. So, ang Office of the President and ang PCO, sila man ang pirmi na nagasulti, no, nga dapat dili ta mag-propagate o misinformation and fake news. And there's no truth at all nga niadto ko og Kuwait without a travel authority. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na
yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa Correct. ating bayan. So Correct. kahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang desisyon ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng walang travel authority para doon na naman matutok yung attention ng mga tao and matuloy na naman yung lagi nilang paninira sa akin. Ang sinasabi ko nga, ang tawag dyan is political scapegoating. Correct. Sa ngayon ay wala. Yan, di ba? O, napahiya si Claire Castro. Napahiya si Claire Castro. Oy, oo. Manang Claire, the queen of all marites, sabi ng isang netizen. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Ay, desperada itong si Claire Castro, parang talaga masisiraan si VP Sara. Wala kaming gustong sinabi mo, dapat sabihin mo anong ginagawa niyo sa Pirantaong Bayan. Wala kasi maibalitang maganda sa palasyo, kaya chismis at intriga na lang ang sinasabi. Balak pa yatang pumantay si Aling Claire kang Manay Christopher Min. Ma'am Claire, obviously po ikaw ang reyna ng fake news from M. Castillo. Dancing queen, pero ngayon fake news queen. Huy, wag na. Dancing fake news queen. Huy, grabe naman kayo dyan. Ito pa, abay, buhay pa pala ang fake news ni Aling Claire. Nasa palasyo pala ang fake news. At yun ang dancing fake news queen. Nako po. Di ba mga kabibig? So, ang nangyari pala kabibig ay nagpa-Thanksgiving pala si VP Sara kasi of course na dismiss, na archive na yung impeachment ni VP Sara. Sino bang hindi ito di ba? Ang saya-saya ng VP pa. Nag-celebrate na si VP Sara, di ba? Yung iba, galit na galit kung bakit nag-celebrate si VP Sara. Kayo nga nag-celebrate. How much more VP Sara, isang malaking tagumpay ito sa legal team ni VP Sara. Diba? Happy sila. Pero kayo, nagsasagawa kayo ng mga fake news para talaga masiraan si VP Sara. Wala na ba kayong ibang masabi? Di ba mga kabibig, kahit anong sinasabi na trust rating, kung ano-anong rating ay pinapalabas ni Martin Romualdez na bumaba daw ang trust rating ng Senado, wala nang paki ang mga tao ngayon. Yung estilo nyo noon at na mga ratings lang talaga ang siyang bibilog sa utak ng mga tao, hindi na yung epektibo. We need evidence na. At ngayon, ramdam ng mga tao ang tulong ng Vice Presidente. Kaya nga, tinataniman si VP Sara mga fake news na ang Vice Presidente wala dito allegedly pupunta ng Kuwait na walang travel order para pagmukhaing si VP Sara ay hindi marunong sumunod sa batas. Hindi marunong sumunod sa kung ano ang dapat gawin. Ito. 'Di ba mga kabibig? Ay nako, pasensya na po kayo, kundi talo na talaga kayo. Sabi nga ni Senator Peter Alang Cayetano, ang gagawin nyo na lang, talunin nyo lang si VP Sara sa 2028. Yun na. Wala talagang kayo magawa. Talunin nyo na lang si VP Sara sa 2028. Or di kaya ay mag-file kayo ng impeachment sa 2026. Ang tanong, sinong magpa-file ng impeachment? Ay, tingnan natin mga kabibig kung ano ang mangyayari, di ba? So, yun lang pakabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Nako, grabe, ang daming mga trending news ngayon. Lalo na itong si Senator Risa Hontiveros. Nako po. At marami ding mga tao ang hangang-hanga kay Senator Marcoleta. Ikaw ba'y napahanga kay Senator Marcoleta? Agoy! Tayong lahat napahanga kay Senator Marcoleta. Sino bang hindi mapahanga sa sobrang talino ni Senator Marcoleta? Diba? Lahat ay napahiya. Diba? So yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Again, the final arbiter ang Korte Suprema.
at lahat tayo ay dapat sumunod sa kung ano ang desisyon ng Korte Suprema. Huwag kang masyadong paepal at huwag kang masyadong mapagaling. Kasi alam namin, galing yan sa ChatGPT. Uy! Bye everyone! See you next time.